Kaya kung ikaw, nag-i-invest-investan ka sa stocks at ang malupit, nag-i-invest-investan ka na kahit isang libro about sa investment ay wala ka pang binasa, kalokohan yan. Inuuto mo lang sarili mo dyan. Inuuto mo na investor ka, pero ang katotohanan ay hindi. Hey, what's up mga kabisyo? Ang vlog na ito ay kung bakit maraming nai-scam at naluloko at kung paano maiiwasan ang mga ito. Kaya kung ayaw mong mabiktima, tapusin mo ang video ito. Alright, diretsuin na natin. Huwag na nating paikot-ikutin pa. Kaya nai-scam ang isang tao ay dahil sa greed. O greedy kasi ang isang tao, kaya siya nai-scam. Gawin lang kasimple yun. Kaya pinangakuan lang siya ng maraming pera, nainganyo na. Pinakitaan lang siya ng picture ng mga magagandang kotse, malaki at magandang bahay, at mga magagandang pasyalan, nagpauto na. Nakapanood lang siya ng mga sikat na vlogger o mga artistang nagpo-promote ng sugal, ayos na investment, akala'y legit na at akala'y doon na siya yayaman. Lahat ng tao may pangangailangan. Walang taong walang pangangailangan. Kaya normal lang na lahat tayo mangarap ng mga bagay na gusto natin. Pero pag ang kagustuhan nating magkaroon ay sumusobra na hindi na natin iniisip kung tama ba yung pag-aangkin natin ng isang bagay o hindi, kasakiman na yun. At dahil sa kasakiman na yun, kaya tayo nauhulog sa mga panloloko. Kasi gusto mong yumaman na wala kang ginagawa eh. Gusto mong magkapera na walang ginagawa. At gusto mong magkapera na pahila-hilata lang. Walang ganun sa totoong buhay. Lahat ng bagay pinaghihirapan. Kaya para magkapera ka o para yumaman ka, pagtrabahoan mo at paghirapan mo. Kaya pag greedy ka, iwas-iwasan mo na yan. Kasi masama ang pagiging sakim. Masama na nga, prone ka pa sa mga panloloko. Kasi yung mga greedy yung mga madaling maakit at mauto eh. Kasi walang ibang laman yung utak nila kundi pera o karangyaan. Kaya sila yung mga pinaka-target ng mga manloloko. Isa pang dahilan kung bakit maraming naloloko o nai-scam ay dahil sa katamaran. Yung mga tamad na ayaw magbanat ng buto, ayaw magsikap, ang gusto'y nakahilata lang, sila yung target ng mga manloloko. Kasi sila yung pinakitaan mo lang ng paldo-paldong pera, naiinganyo na, nanlalaki na ang mga mata. Kasi gusto nila easy money. Gusto nila, yayaman sila walang ginagawa. Gusto nila, yayaman sila na hindi nahihirapan at nakahilata lang. Ganon ang mga tamad. Kaya huwag tayo magpakatamad. Iwasan natin yan kung ayaw natin mabiktima ng mga manloloko. Kung gusto mong umasenso, mangarap ka ng malaki. Pagtrabahuan mo ang pangarap mo, magsumika at magpursige. Yan ang formula sa pag-asenso. Hindi yung maglalabas ka lang ng pera tapos wala ka nang gagawin. Hihilata ka na lang. Kahit sinong sikat ang magsasabi na legit ang isang bagay o isang investment, hindi naman nila pera ang i-invest mo eh. Pera mo ang i-invest mo. Perang pinaghirapan mo yan. Kaya trabaho mo na suriin kung totoo nga ba yung mga sinasabi nila o hindi. At pag nauto ka, pag na-scam ka o nabudol ka, huwag mo silang sisisihin. Kasalanan mo yan. Hindi porket kilala o sikat yung nagsasabi, maniniwala ka na. Kasi ang mga budulero, ginagamit nila yung mga sikat at mga kilalang tao para makapanloko. Kasi ba't sila gagamit ng mga taong hindi kilala? E di wala nang papansin sa kanila, di ba? Common sense. Kaya kung naloko ka, wala kang ibang sisisihin kundi sarili mo. Kasi ikaw naglabas ng pera eh. Kahit anong sinasabi nila, kahit anong pag-iingganyo ang gagawin nila sa'yo, kung hindi ka naglabas ng pera, hindi ka nila maluloko. Wala silang magagawa, kaya walang lokohan na mangyayari. Kaya ikaw ang may control kung maluloko ka o may scam ka. Hindi sila. Ginagawa lang nila yung part nila na akiting ka. Kaya kung bumigay ka at nagpauto ka, panalo sila. Pero kung tinakbuhan mo sana sila, edi wala silang makukuha sa'yo. Ganoon lang kasimple yun. Hindi natin makokontrol ang utak ng ibang tao. Sarili lang natin ang makokontrol natin. Kahit anong pilit at pupursige nating hikayatin ang ibang tao na wag nila tayong lokohin o wag silang manloko ng iba. Kahit lumuhod pa tayo at magmakaawa sa kanila, kung ayaw nilang makinig at gusto pa rin nilang manloko dahil yun ang kabuhayan nila, wala tayong magagawa. Buhay nila yun eh. Nasa kanila kung paano nila gusto mabuhay sa mundo.
Pwede lang tayo magbigay ng payo o mag-spread ng awareness, pero in the end, sarili lang natin ang kaya nating kontrolin. Kaya dapat tayo yung iiwas. Dapat tayo yung magiging aware sa mga modus ng mga manloloko para alam natin kung paano natin sila iiwasan. Dapat i-educate natin ang sarili natin kung ano nga ba yung mga mali sa tama para hindi mabigyan ng mga opportunity yung mga manloloko. Kasi wala namang manloloko kung walang nagpapaloko eh. Kontrolado natin ang sarili natin. Kaya nasa atin na i-educate ang sarili natin para hindi mabigyan ng mga pagkakataon yung mga manloloko para makapanloko. Pag isisisi natin sa iba ang mga katangahan natin, hindi tayo magiging accountable sa mga actions natin. Hindi tayo mag-i-improve. Hindi tayo gagawa ng mga actions o mga paraan para maiwasan in the future yung mga katangahan natin. We need to take accountability for every action we take. Tanggapin natin na kasalanan natin. Tanggapin natin na nabobo kasi tayo, kaya tayo naloko. At gawan natin ng paraan para hindi na tayo maulit na maloko in the future. Kasi kung ayaw nating tanggapin na dahil sa kabubuhan natin kaya tayo naloko, walang mangyayari sa atin. Paulit-ulit lang tayo maluloko ng mga manloloko. At paulit-ulit lang din tayo na manisi ng ibang tao. Kahit sisihin mo pa at ipakulong mo yung mga manloloko, hindi mauubos yung mga yan. Hanggat may demand, meron at merong magsusupply sa demand ng katangahan. Kaya eliminate natin yung demand. Eliminate natin yung katangahan para wala nang maloko. Para kahit anong gawin ng mga manloloko, kung wala silang customer, titigil din sila. Kasi na out of business na sila eh. Yun ang paraan para ma-eliminate natin at mapatigil natin yung mga manloloko. Hindi yung tatanga-tanga ka, tapos pag naloko ka, iiyak-iyak ka at sisisihin mo yung mga manloloko kung bakit kasi sila umiiral. Eh given naman na naandyan yung mga manloloko na mga yan eh. Kaya iwasan mo na lang. Hindi yung alam mong andyan silang umiiral, tapos magpapaloko ka naman. Ikaw ang tanga pag ganun. Para sa akin, basic lang. Pag ang iimbisa na hindi ko sariling negosyo, iwas na ako dun. Para sa akin, sarili ko lang na negosyo na nakapangalan sa akin ang iimbisan ko. Kasi ba't ako mag-i-invest sa negosyo ng iba kung kaya ko namang magtayo ng sarili kong negosyo? Bakit ako mag-i-invest sa kumpanya ng iba kung kaya ko namang magtayo ng sarili kong kumpanya at gagawin kong investable? Upang sa ganon, imbes na ako yung hanap ng mga i-investan, sa akin na lang mag-i-invest yung mga tao na naghahanap ng mga investment opportunity. Ganon sana dapat ang goal natin. Imbes na hanap ng mga kumpanya na i-investan natin, na yun pa ang magiging dahilan para maloko at ma-scam tayo, tayo na lang yung magtatayo ng kumpanya para tayo yung hahanapin at i-investan ng mga venture capitalist at mga tunay na angel investors. Pag ganun ang mindset natin, hindi na tayo maloloko o mai-scam. Isipin lang natin ng mabuti. Lahat ng mga naging bilyonaryo, hindi sila naging bilyonaryo sa kaka-invest sa negosyo ng iba. Lahat sila naging bilyonaryo o yumaman dahil nagtayo sila ng kanilang negosyo at ininvesan nila ang kanilang negosyo. Eh baka sabihin nyo, Si Warren Buffett nga yumaman sa kaka-invest sa stocks. sigurado ka ba dyan? Nabasa mo na ba ito? Ang kapal nito, oh. Kasaysayan ito ni Warren Buffett. Kung hindi mo pa nabasa ito, inuto ka lang ng nagsabi sa'yo niyan. Ang linaw-linaw ng nakasulat dito, nagtayo si Warren Buffett ng marami niyang negosyo, kaya siya yumaman. Hindi yung dahil nag-invest siya sa stocks. Nag-invest na lang siya ng stocks nung mayaman na siya. At kung paano ang pag-i-invest sa stocks, basahin nyo ito. Ito yung pinakabiblia ni Warren Buffett nung nag-aaral pa siya about sa stocks. Paulit-ulit niya itong binasa ng mga 5 times yata o higit pa. At ito yung libro na sinasabi niya na the best book on investment ever written. At hindi lang niya paulit-ulit na binasa. Hinanap pa talaga niya yung author na si Benjamin Graham. At nung nalaman niya na si Benjamin Graham ay nasa Columbia Business School, pinuntahan talaga niya ito at nag-enroll siya para maging estudyante siya ng Benjamin Graham at nagpaturo siya personally. Kaya kung mapapansin nyo, hindi basta-basta nag-invest si Warren Buffett sa stocks. Minaster niya muna ito at nagpakadulubhasa
Kaya siya mas lalong yumaman dahil na-acquire niya yung mga kumpanyang binilhan niya ng mga stocks. Kaya kung ikaw, nag-i-invest-investan ka sa stocks at ang malupit, nag-i-invest-investan ka na kahit isang libro about sa investment ay wala ka pang binasa, kalokohan yan. Inuuto mo lang sarili mo dyan. Inuuto mo na investor ka. Pero ang katotohanan ay hindi. Hindi baka wala ka pang negosyo eh. Paano ka naging investor niyan? Ang tunay na investor, yung mayaman. Yung may malaking negosyo o kumpanya at nag-i-invest sa ibang kumpanya sa layunin magkaroon ng kontrol sa mga kumpanyang iniinvestan niya. Yun ang ginagawa ni Warren Buffett. Kaya nga yung kumpanya na Washa Way, holding company yun eh. Ibig sabihin, isang kumpanya na humahawak ng mga ibang kumpanya. Ganon yun. Kaya wag kang piling investor kung wala ka pang milyon na i-invest. Kahit pa nga 1,000,000 pera mo, wala yan. Kahit pa nga 10 million, wala pa rin. Kailangan dapat may 500 million ka pataas para makabili ka ng totoong shares o ownership ng kumpanya at magkaroon ka ng control. Kaya kung gusto mong maging tunay na investor, magpakayaman ka muna. Magtayo ka muna ng negosyo mo o kumpanya mo at itawid mo sa pagiging public company para mag-spike yung shares ng kumpanya mo at doon ka magiging bilyonaryo. Ay shucks, na bulgar ko tuloy yung sikreto. Pang next video sana dapat natin yun eh. Pero di bale, marami pa namang hindi nakakagets eh. Kaya sa susunod nating video, ibubulgar natin yung mga sikreto ng iba kung paano talaga yumaman sa pagninegosyo. Kasi marami na tayong nakikita matagal nang nagninegosyo pero hindi yumayaman. Marami din namang bagong tayong negosyo lang pero ba't ganon? Biglang naging bilyonaryo na. Yan ang abangan natin sa susunod nating video. Alright, I hope may natutunan ka sa video ito. If so, isang malupit na like naman dyan. At kung interesado ka sa mga ganitong topic, i-click mo na yung subscribe button dyan sa ibaba para maging updated ka sa mga susunod pa nating mga video. Alright, hanggang dyan na lang muli mga kabisyo. Wish you success. Bye!